Ako po si Tony Respesio, mga kabibig, nagsalita na hinggil sa posibleng dayaan sa OFW online voting, mga kabibig. And-explain ni Atty. Respesio ang posibleng mangyayari, mga kabibig, lalo na kahapon ay talagang pinag-usapan itong encrypted script daw di umano, sabi pa ng COMELEC. Yan ang kanilang explanation, mga kabibig. Lahat, I think yung mga OFW na nakaboto ay nagdududa na merong mekos-mekos na nangyari. Pero ang ating mga OFW dyan, nakaboto na ba kayo? Kasi konti lang yata ang nagparehistro. Kasi takot sila na masayang ang kanilang boto. Pero sabi naman ng ilang mga netizen na huwag matakot, bumoto pa rin kayo. So heto, kabibig, ang explanation ni Atty. Respesio, mga kabibig, na nag-trending at marami ang sumasang-ayon sa kanya. Naku po, ito na, kabibig, manood tayo. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting. Sabi ha, pwedeng dayain ng COMELEC ang online voting. Yan ang opinion, yan ang statement ni Attorney Harold Respesio, mga kabibig. Bakit kaya nasabi niya yun, kabibig? Bakit yun ang kanyang sinabi na posibleng pwedeng dayain? Okay, let's continue. Up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain, at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Correct. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain, at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Correct. May point naman si Atty. Respesio, mga kabibig. Ito naman ang komento ng ilang mga netizen. Attorney, tanong na ito. Suggestion lang po, sa araw ng election, gumamit tayo ng kulay green t-shirt daw para alam nila ang na sumuporta natin ang PDP Laban Tandem para sa harapan nilang makikita ang boto natin. Kung ganyan po ang mangyari, ano po ang best way na gawin natin ngayong eleksyon? Boboto pa ba o wag nang bumoto? Boboto tayo. Nagsimula na ang dayaan, maraming OFW reklamo, Solid Duterte line up, binoto. Pero bakit kasali si Binay at Pacquiao? COMELEC Chairman George Garcia, pakinggan mo ang maigi nitong sinasabi na Atty. Respesio, para sa'yo yan, para matuto ka at magkaroon ka naman ng konting hiya, o sadyang wala ka ng hiya, gumising ka na para maintindihan mo ang nang mabuti pang Roberto Sinitram. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen. At ang PDP Laban din ay nagsalita hinggil dito kasi naalarma sila. Kasi baka posibleng may mga hokus-pokus daw ang nangyayari. So ito, kabibig, ang kailang opinion hinggil dito. Online voting. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. May reaksyon ngayon ang Duterte-endorsed senatorial candidates kaugnay sa mga naitalang aberya sa OFW online voting. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita, live mula sa El Salvador City, Misamis Oriental. MJ. Bago mayong gabi, gikan diri sa El Salvador, Misamis Oriental, punong-puno ang schedule ng Duterte senatorial votes na nagpapatuloy na campaign trail para sa 2025 midterm elections.
Inulan ng reklamo mula sa overseas Filipino voters ang umunoy iba't ibang aberya sa online voting ng Commission on Elections sa COMELEC. Ang kaliwatan ng reklamo Duterte senatorial slate, sumbong ng Pinoy voters sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tugma ang mga pangalang kanilang ibinoto sa nakasulat sa resibo. Ang posibilidad ng election fraud mapapanood sa viral video na ito. Ayon sa grupo, hindi makatarungan ang nangyayari sa boto ng mga Pinoy o Pinoy abroad kung ito may totoo. Sa kabila ng isyu ng pandaraya, nanawagan naman ng Duterte Senate slate sa Pinoy voters na huwag ma-discourage at bumoto pa rin sa eleksyon. Narito ang pahayag ng Duterte Senate slate. OFWs, go out and vote. Pumunta kayo sa consulate and demand respectfully for the enforcement of your right to cast a physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes na kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayaan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines. Tama, may point din. Magtatagumpay po yung mga mandurugas kapag hindi po kayo bumoto. So habang inahantay pa po natin yung resulta ng mga petisyon sa Supreme Court, gawin po natin bumoto. Tama, correct. Franco, nag-upisa ang araw ng Duterte Senate dito sa Misamis Oriental kanina sa Villanueva kaninang umaga. Nagkaroon naman ng press conference sa Cagayan de Oro City. Pagkatapos ng press conference, ikot sila sa isang motorcade at pinagkaguluhan ang mga pambato ng former President Duterte dito sa buong CDO sa naganap nga ng motorcade. At pagkatapos dito nga, nagpapatuloy ngayon ng event ang Grand Campaign Rally ng Duterte Senate Slate dito mismo sa open grounds ng El Salvador. Kaugnay naman sa nagpapatuloy ng overseas online voting, nasa 55,000 na raw katapos. Ayon sa COMELEC ang nakapagparehistro, bukas ito 24/7 hanggang May 12 at ang enrollment hanggang Mayo 7 na lamang. At sa ngayon ay marami raw nakaboto. Sa amin ng COMELEC sa issue ng vote mismatch, hindi na mababago ang boto kapag ito'y naisumite na. At QR code at resibo ay hindi raw nagpapakita ng aktual na boto para sa privacy. So ito ang ito ang explanation ng COMELEC para naman mabigyan natin ng fairness ang COMELEC kasi they explain what happened. O, ito kabibig ha, panoorin natin ang explanation ng COMELEC hinggil sa issue na ito. Para bigyan natin ng fair naman yung COMELEC, di ba? They're doing also their job. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papailan. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture na ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon.
ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, isa may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, isang ganyan, pero hindi pa nangangulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksakto mga binoto. Pwede nilang... So yun po ang explanation ng COMELEC Chairman George Garcia. So, paniwalaan naman natin sila kasi they're doing their job naman po. Pero kung meron tayo napansin na mga online buying, vote buying, so dyan tayo papalag at pwede natin i-report yan sa COMELEC mga kabibig.